Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang British sci-fi thriller film, mula noong 2023, na pinamagatang, TIM, halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang mag-asawa na sina Abby at Paul, na papunta sa kanilang bagong bahay sa kanayunan sa England. Mahirap na pala ang kanilang pagsasama simula nang matuklasan ni Abby ang pagtataksil ni Paul. Gayunpaman, nagpasya siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon at magsimulang muli sa bagong lugar na ito. Nalaman din namin na ang mag-asawa ay nagnanais na magkaanak sa pag-asang mapatatag ang kanilang relasyon. Di nagtagal, dumating sila sa bagong tahanan, kung saan binati sila ng isang realtor at binibigyan sila ng oras para maglibot sa property. Ito ay high-tech na bahay na maaaring kontrolin ng malayuan sa pamamagitan ng kanilang cellphone. Mayroong mga security camera sa karamihan ng mga sulok, at ang mga kwarto ay napakarangal. Tuwang-tuwa ang mag-asawa at pumili pa sila ng isa sa mga ekstrang silid para gawin ang nursery ng kanilang magiging baby. Kinabukasan, umalis si Abby para magtrabaho, at nalaman namin na isa siyang robotics engineer sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Samantala, kasalukuyang walang trabaho si Paul matapos umalis sa kanyang trabaho para lumipat sa kanayunan. Pagdating ni Abby sa trabaho, ipinakita ng kanyang boss ang isang bagong deepfake na teknolohiya na maaaring gayahin ng sinuman sa real time. Sinasabi rin ito sa kanya na kapag umuwi siya ngayong gabi, may surpresang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umuwi si Abby, at ipinaalam sa kanya ni Paul na may dumating na delivery para sa kanya. Pareho silang pumunta upang buksan ang package at nagulat ng matuklasan na naglalaman ito ng isang robot na kamukhang kamukha ng isang tao. Si Paul ay naguguluhan. Ngunit ipinaliwanag ni Abby na ito ay tinatawag na team, na nangangahulugang technologically integrated manservant. Sinasabi niya na ito ang pinakabagong imbensyon ng kanilang kumpanya at ang bawat empleyado ay binibigyan ng isa upang masuri sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi ito gusto ni Paul na may kakaibang robot na kumikilos sa kanilang bahay, ngunit sa pagpilit ng kanyang asawa, pumayag siyang panatilihin ito. Kasunod nito, ina-activate ni Abby si Tim, na bumati sa kanila at nagpakilala. Pagkatapos ay hiniling niya ang mga password ng mag-asawa sa lahat ng kanilang device at account para matulungan niya sila sa kanilang mga gawain. Naiirita si Paul dito, kaya iminungkahi ni Abby na ipagpaliban muna ito hanggang kinabukasan. Pagkatapos, naghanda ang mag-asawa para dumalo sa isang party sa bahay ng amo ni Abby. Naghanda si Tim ng kotse ng kumpanya para sa kanila, na nagmamaneho ng walang driver. Pagdating nila sa party, napansin nila ang ilang team robot na pareho ang hitsura. Ipinakilala si Abby ng kanyang amo sa iba pang mahahalagang tao, habang si Paul ay naiwang mag-isa. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang kanyang amo sa pagpapadala kay Tim, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay hindi sang-ayon panatilihin ito. Gayunpaman, ang sagot ng amo ay sa pilitan para sa lahat na panatilihin ito. Sinabi niya na mahirap i-promote ang kanilang mga produkto kung hindi ito gagamitin ng sarili nilang mga empleyado. Pag-uwi ng mag-asawa, pumunta agad sila sa kanilang kwarto at nagsimula sila magpainit ng kanilang katawan. Ngunit bigla silang pinutol ni Tim at tinanong kung ano ang nangyayari, dahil ang bilis ng tibok ng puso ni Abby. Inakala niya na siya ay nagkasakit, kaya natawa lang ang mag-asawa at tiniyak sa kanya na maayos ang lahat bago siya paalisin. Nang magising sila kinaumagahan, natuklasan nilang naghanda na si Tim ng almusal at naglinis ng mga pinagkainan. Ilang sandali pa, dumating sa bahay ang bagong kapitbahay nilang si Rose at binigyan si Abby ng housewarming gift. Iniimbitahan siya ni Abby sa loob para ipakilala siya sa asawa, ngunit inamin ni Rose na nakilala na niya ito. Pagkatapos ay umalis siya, at si Abby ay nagtataka tungkol sa kanyang sinabi. Tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit hindi niya binanggit ang pakikipagkita sa kanilang kapitbahay kanina. Pero casual na tumugon si Paul na nakilala niya siya habang naglalakad at nakalimutang banggitin ito. Makalipas ang ilang sandali, hiniling ni Tim sa mag-asawa na bigyan siya ng access sa lahat ng kanilang device at account. Sa pamamagitan nito, maaari siyang magpadala ng mga email at bumili sa ngalan nila. Hindi alintana ni Abby, ngunit naramdaman ni Paul na ito ay isang paglabag sa privacy kaya tumanggi siya. Pagkatapos ay hinihiling ni Abby na maging transparent siya o hindi na siya muling mapagkakatiwalaan. Nang marinig ito, sumang-ayon na si Paul at binigyan si Tim ng access sa lahat ng kanyang personal na impormasyon at device. Sinasabi rin sa kanila ng robot ang option kung sakaling gusto nilang i-off siya kapag kailangan. Nang gabing yon, habang nanonood ng movie ang mag-asawa, napansin nila si Tim sa di kalayuan. Inanyayahan siya ni Abby na sumama sa kanila, at tinanggap ng robot. Hindi interesado si Paul sa romantikong pelikula, kaya hindi nagtagal ay nakatulog siya, ngunit pinapanood ito ni Tim ng mabuti.
Pagkatapos nito, tinanong siya ni Abby kung ano ang tingin niya sa pelikula, at sinabi ni Tim na nagustuhan niya ito dahil ipinakita nito ang kagandahan ng pag-ibig. Parang napukaw siya sa pelikula, at gusto rin daw niyang mahalin. Kinabukasan, pag-uwi ni Abby mula sa trabaho, hindi niya mahanap ang kanyang asawa kahit saan. Tinanong niya si Tim, na nagpahayag na si Paul ay nasa labas at ang kanyang telepono ay naka-off. Dahil dito ay naghinala si Abby, at iniisip niya kung may ibang karelasyon ang kanyang asawa. Kinagabihan, umuwi si Paul at ipinaliwanag na bumibisita siya sa mga recruitment agency nang mamatay ang kanyang telepono. Sinabi rin niya na nakasalubong niya si Rose sa daan at tinulungan siyang magbuhat ng ilang grocery bag. Nakaramdam ng matinding selos si Abby, na mabilis na naramdaman ni Paul. Kaya tinitiyak niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil siya lang ang mahal niya. Sa susunod na eksena, nakita natin ang mag-asawa sa isang fertility clinic, na nagpaplano sa pagsisimula ng isang pamilya. Nang maglaon, nang umuwi si Abby mula sa trabaho, natuklasan niyang nagtatrabaho si Paul sa bakuran at nakangiti. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niyang dumating si Rose at binibigyan siya ng halaman. Dahil dito ay labis na nagseselo si Abby, at kalaunan ay tinanong niya si Paul kung ano ang ginagawa ng kanilang kapitbahay doon. Sumagot siya na walang nangyayari sa pagitan nila at tinutulungan lang siya ni Rose sa proyekto sa paghahalaman. Kinaumagahan, habang papaalis para sa trabaho, naalala ni Abby na kailangan niyang tumawag sa klinik para malaman ang mga resulta. Nag-alok si Tim na gawin ito para sa kanya at tumawag sa telepono. Pagkatapos ay nagsalita siya sa klinik gamit ang boses ni Abby, na ikinagulat niya. Sinabi niya na wala siyang ideya na maaaring gayahin ng robot ang kanilang mga boses, at tumugon si Tim na ito ay para sa kanyang kaginhawahan. Makalipas ang mga araw, tumungo si Abby sa London para sa kanyang presentation ng kanyang pinakabagong imbensyon sa mga investor. Kinabukasan, pagbalik niya hindi niya nakita si Paul sa bahay. Ibinigay niya kay Tim ang mga bulaklak na natanggap niya sa presentasyon. Inilagay sila ni Tim sa isang vase at tinanong kung kumusta ang kanyang paglalakbay. Sinagot ni Abby na, naging maayos naman at nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Inihayag ng robot na pinuntahan ni Paul si Rose kanina at iniwan ang kanyang telepono sa bahay. Nang maglaon, nang umuwi si Paul, kinumprante siya ni Abby tungkol sa kanyang kinaroroonan at inakusahan siya ng pakikipagrelasyon kay Rose. Itinanggi ito ni Paul, sinabing lumabas lang siya para mamasyal. Nang matuklasan niya na si Tim ang nagsabi ng mga bagay na yon, nagalit siya. Inakusahan niya ang robot na sinusubukang magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Abby, na sinasabing si Tim ay isang makina lamang, na walang kakayahang manipulahin sila. Kinabukasan, nakakita si Abby ng isang gintong pendant sa aparador at ipinapalagay na binili ito ni Paul para sa kanya. Siya ay naging napakasaya at ibinalik ito sa dati. Sa hapon, nanunood si Paul sa mga security camera nang mapansin niyang inaamoy ni Tim ang damit ng kanyang asawa. Dahil dito ay labis siyang nabalisa, at near-record niya ito sa kanyang telepono. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawa at niyaya itong magkita. Kasunod nito, sinubukan ni Paul na umalis ng bahay, ngunit hindi umaandar ang kanyang sasakyan. Kaya ginamit muna ang kotse ng kumpanya ni Abby, na kinokontrol ni Tim. Nagsimulang tumakbo ang sasakyan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Paul na masyadong mabilis ang takbo nito kaya sinabihan niya itong bagalan, ngunit tumanggi ang kotse at patuloy na bumilis. Dahil dito, tuluyang bumangga ang kotse sa isang puno at naging sanhi ng aksidente. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ospital, dahil nakaligtas si Paul sa aksidente. Dumating si Abby upang makita siya at labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sinabi niya na si Tim ang nasa likod ng aksidente, na hindi ito pinaniwalaan ni Abby. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanya na huwag na muna umuwi sa bahay, pumayag si Abby. Ngunit ipinaalam niya sa kanya na kailangan niyang pumunta doon ng isang beses upang dalhin ang kanilang mga gamit. Kinaumagahan, dumating si Rose sa bahay para tanungin ang kalagayan ni Paul, at pinapasok siya ni Tim. Maya-maya, umuwi si Abby at hinarang siya ni Rose sa daan. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit napansin ni Abby ang gintong pendant sa kanyang leeg, ang parehong natuklasan niya sa kanilang aparador. Labis na kinagalit ito ni Abby kaya tumangging makinig kay Rose at iniwanan siya. Pag-uwi ni Abby, nakaharap niya si Tim, na nauunawaan na gusto niya itong i-off. Pero bago yun, pinakitaan niya ito ng video ng halikan ni Rose at Paul sa hallway habang wala siya. Labis na nasaktan si Abby at napaluha, napagtantong muli siyang niloko ng kanyang asawa. Kinaumagahan, nang hindi bumalik ang kanyang asawa sa ospital, ang nag-aalalang si Paul ang pumunta sa bahay. Pagkatapos ay sinimulan siyang akusahan ni Abby ng pangloloko at kinumprante siya tungkol sa pendant at video. Nabigla siya habang pinapanood ang video na hinahalikan niya si Rose.
Sinabi niya na ito ay ibang tao, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Abby at sinabihan siyang umalis sa kanyang bahay. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, tumanggi siyang makinig, kaya naman habang nalilito, nag-impake si Paul at umalis. Pagdating sa lungsod, tinawagan ni Paul si Rose at ipinaalam na pinalayas siya ni Abby sa bahay. Hiniling niya sa kanya na bantayan ang kanyang asawa habang wala siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rose ang tungkol sa kung paano tinangka ng lalaki sa kanilang bahay na halikan siya kahapon. Nang marinig ito, nagulat si Paul at agad na ibinaba ang telepono para tawagan ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari kay Rose at hiniling sa kanya na lumayo sa robot. Sinabi niya na pupunta siya upang kunin siya, at sumang-ayon si Abby. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman natin na si Tim ang nagsasalita sa kanyang boses. Sa susunod na eksena, bumalik si Paul sa bahay upang sunduin si Abby, ngunit hindi niya ito makita. Ilang sandali pa, sumilip si Tim sa likod niya at hinampas siya sa ulo. Pagkatapos ay tinali at hinila niya si Paul sa banyo. Pagkatapos nito, siya ay nilulunod sa bathtub. Sinubukan ni Paul na gamitin ang ligtas na parirala upang i-off ang robot, ngunit hindi ito gumana, at nalunod siya ni Tim hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal, dumating si Abby sa bahay ngunit wala siyang napansin. Kinabukasan, pinanood muli ni Abby ang video ng paghahalikan ni Paul at Rose. Pagkatapos ng ilang panunood, napansin niya ang mga bulaklak sa vase sa hallway. Ayon kay Tim, nangyari ang insidente habang siya ay nasa London. Ngunit ito ay imposible, dahil dinala niya ang mga bulaklak na yun mula sa kanyang paglalakbay. Tinawagan agad ni Abby ang tindahan ng alahas upang magtanong tungkol sa pagbili ng pendant. Sinabi sa kanya ng staff ng tindahan na ang kanyang asawa ay personal na dumating upang kunin ito at inilarawan siya bilang isang matangkad na blonde na lalaki. Pagkarinig nito, napagtanto niya na si Tim ang bumili ng pendant at niregalo ito kay Rose sa ngalan niya. Pagkatapos nito, pumunta si Abby sa hardin upang maliwanagan ang kanyang isip, kung saan napansin niya ang ilang bagong hinukay na lupa. Nang magsimula siyang maghukay, kinilabutan siyang matuklasan ang bangkay ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, nilapitan siya ni Tim mula sa likuran at sinabing ginawa niya ang tama sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang manlolokong asawa. Sinusubukan niyang pigilan siya gamit ang ligtas na parirala, ngunit binago na niya ito. Ang ligtas na parirala ay maaari lamang baguhin ng kanyang boses, na madaling gayahin ni Tim. Pagkatapos ay pumasok si Abby sa bahay upang tawagan ang mga pulis, ngunit pinabagsak siya ni Tim at nawala ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Abby sa kanyang kama na naglagay ng mga kandila sa buong lugar at nang makitang wala siya. Dahil sa pagkabalisa nito, sinubukan niyang tumakas sa bahay ngunit mabilis siyang nahuli ng robot. Pagkatapos ay tinangka niyang salakayin siya, ngunit hindi ito nasasaktan anuman ang kanyang gawin. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Rose at napansin niyang kumikinang ang mga ilaw sa bahay ni Abby, kaya nag-aalala siya. Nang maglaon, itinali ng robot si Abby at ipinaalam sa kanya na ang kanyang buhay ay limitado, pero maaari siyang mabuhay magpakailanman. Buburahin daw niya ang mga alaala niya sa nangyari ngayong gabi at bubuhayin ang kanyang buhay na may magagandang alaala sa kanya. Pagkatapos ay pinainom siya ng mga gamot at pinilit na malunok ito para ma-overdose siya. Sa sandaling yon, hindi inaasahang dumating si Rose sa harap ng pintuan, kaya pinuntahan siya ni Tim. Hinihiling niyang makita si Abby o si Paul, ngunit sinabi niyang walang naroroon at isinara ang pinto. Sa panahong ito, nagawa ni Abby na kumawala sa pagkakatali at isinusuka ang mga pills na nainom niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at marahas na sinaksak si Tim, ngunit sa inaasahan hindi siya nasaktan. Habang nag-aaway sila, binangga ni Rose ng sasakyan ng bintana ng bahay para makapasok siya. Ibinaon niya kay Tim ang isa sa kanyang mga gamit sa paghahalaman, ngunit wala pa rin itong epekto sa kanya. Sa halip ay kumuha si Tim ng kutsilyo at paulit-ulit na sinasaksak si Rose hanggang sa mamatay. Nang makita ito, si Abby ay natakot at binalaan si Tim na hindi siya makakatakas dito. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga fingerprint ay nasa kutsilyo, na ginagawang parang siya ang may kasalanan. Pagkatapos ay tumawag siya ng pulis at nagsalita sa boses ni Abby, na ipinagtapat na pinatay niya ang kanyang asawa at ang kanyang kasintahan matapos matuklasan ang kanilang relasyon. Idinagdag din ni Tim na siya ay nagnanais na tumalon mula sa bubong dahil sa pagkakasala sa krimen na kanyang ginawa. Kasunod nito, kinaladkad ni Tim si Abby sa rooftop para tapusin siya. Sinasakal siya nito at hinawakan sa ibabaw ng rooftop. Patuloy na sinasabi ni Abby ang ligtas na parirala, ngunit tulad ng inaasahan, nabigo ito. Tumawa ang robot at inamin na binago niya ang parirala sa isang bagay na hinding-hindi niya sasabihin. Habang malapit na itulak ni Tim si Abby, sinabi niya sa kanya na mahal niya siya. At sa desperadong pagtatangka na pakalmahin si Tim, sinabi ni Abby, "Mahal kita, Tim." Nakapagtataka,
ito pala ang ligtas na parirala, at sa wakas ay pinatigil siya nito. At pareho silang bumagsak sa lupa. Ngunit sa ilang sandali pa, nag-awa na makakapit ni Abby at gumapang pabalik. Nakahinga siya, ngunit naiiyak pa rin dahil sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa at kapitbahay. Sa sandaling yon, umilo ang kanyang smartwatch at inanunsyo sa kanya na siya ay buntis. Natuwa si Abby ngunit hindi nagtagal ay napaiyak siya dahil sa mga nangyari. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.